ikaw na ata yung pinaka may something na attorney na nakilala ko. Alam mo, akala ko akong pinaka-bobo sa Pilipinas. Meron pa palang mas sa akin. Paano ka napunta dyan? Ano sinasabi mong dati noon naaalala ko source of fake news si VP Sara at hindi totoo yung mga kay Lisa? Roque. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. He has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ayun. So, ganda ng Filipiniana ng Yusek. Nakita mo ba? Oo. Ang ganda. Ako natutuwa ako sa... Ganda yun. Laki yung burda. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Dito, sa mga balita na ito, hindi na ho makapagtatago o ang tawag doon, ikukubli, ha? Dahil singaw na ho ang baho. Ano nangyari? Nilabas na ng LA Police ang totoong nangyari. Nag-super science, hindi kinaya, ayun, tagay. At Senator Amy humingi ng full report sa palasyo sa pagkatege ni Paulo Tantoco. Naku, eto na ha. Sigurado na sila rito. At Attorney Kaufman, kay Yusek, Ander, si Ander. Bakbakan ito. Ito balita rito ha. Hindi umubra. Ito pa rin si Derimaw. Ay, si Queen. Ito may talagang hindi siya titigil, no? Sa mga banat. Ganun talaga sila. Wala tayong magagawa dyan. Kaya ito, simulan na natin anong pag-uusap to. Matay. Naroon ang unang ginang. Bakit walang nagtatanong lalo na sa House of Representatives o sa Senado man lang, di ba national interest na kasalalay dito at kahihiyan ng bansa? Noong September 2017, umupo sa hot seat ng Senado ang anak ng isang nakaupong presidente. Si Paulo Duterte, kasama ang bayaw na si Mans Carpio, ay ipinatawag dahil sa mga bulong lang ng mga link sa pagtatanong sa iligal na droga. Walang matibay na ebidensya, walang bangkay, isang hinala lang ng senador at isang slideshow. Ngunit hindi ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak. Sa katunayan, sinabi niya sa kanya na pumunta. Harapin mo yan. Huwag kang matakot kung wala kang tinatago. Tama. Ngayon, sa 2025, may namatay. Si Paulo Tantoco, isang batang ama, isang negosyante, isang miyembro ng isang respetadong pamilya, ay namatay sa Los Angeles. Ang dahilan, overdose ng coke. Opisyal, na kumpirma, hindi mapag-aalinlanganan, ngunit ang mga bulong. Nakabalik na sila, at sa pagkakataong ito ay mas malakas sila, mas tiyak, at higit pa mapanganib. Dahil kasama na nila ngayon ang entourage ni First Lady Liza Marcos. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay sa droga ay malalim, hilaw, at tumatagal. Ang mga pamilya ay hindi makakalimutan. Hindi sila nakaka-move on. Ang pamilya ni Paulo Tantoco ay deserve ng katotohanan. At ang publiko ay karapat-dapat sa pananagutan. Tama. Gusto malaman ng taong bayan sa pamamagitan ng inyong paghahayag doon sa mga stream na akala mo totoong nagbabalita. Asa na kayo? Hinahanap kayo ng taong bayan. At asa na ngayon itong si Ander, ang sabi ng ating kababayan si Aling Ledesma, ngayon ka magbida-bida. Ngayon mo sabihin na hindi totoo. Hinahanap ng kaibigan natin na si Paulo. Ay mamaya papakita ko sa inyo yung video. Hinahanap ka na.
wait lang. Kaya bakit nakakabingi ang katahimikan? Naroon ba ang unang ginang? Ito ba ay isang opisyal na paglalakbay? Oo. Ginamit ba ang pondo ng gobyerno? Ang mga pampublikong opisyal ba ay bahagi ng grupong ito? Hindi lamang ito ang mga tanong ng publiko. Ito ay mga katanungan ng pamamahala, pananagutan, at katarungan. Kung ginamit ng partido ng unang ginang ang pera ng nagbabayad ng buwis, may karapatan ng publiko na malaman kung ano ang nangyari. Kung may namatay sa isang opisyal o semi-opisyal na pakikipag-ugnayan, Oh. iyon ay isang bagay ng pambansang interes. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay kasabwat o kampante, habang ang isang kasama ay na-overdose sa coke, ang mga tao ay nararapat na makita kung sino sila. Tama. Nasaan na ang Senado? Sinabon nila si Paulo Duterte para sa mga akusasyong walang bangkay. Masyado na ba silang natatakot o masyadong nakompromiso na humiling ng parehong pananagutan kapag ang isang buhay ay talagang nawala? Ito na ba ang presyo ng kuryente ngayon? Natatawa lang eto. talaga ako sa Hinahanap na naaalala ko, ngayon. sabi mo Asan dati, ka na? source ng fake news, si VP Oh. Sara. Ano to ngayon? Hindi ko alam kung may something ka sa utak o talagang may problema ka. Ikaw na ata yung pinaka may something na attorney na nakilala ko. Alam mo, akala ko akong pinaka-bobo sa Pilipinas. Meron pa palang mas sa akin. Paano ka napunta dyan? Ano sinasabi mong dati noon, naaalala ko, source of fake news si VP Sara at hindi totoo yung mga kay Lisa? Oh. So ano tong nakikita namin ngayon sa news at sa website? Sino ngayon ang fake news? Alam mo, Auntie Claire, hindi ko nagigets. Ito ba yung gusto mong ituro sa mga anak mo? Something that they can be proud of. Sabihin nila yung nanay nila ang napakagaling. Hindi ka ba napapagod sa mga Marcoses? Kasi kung ako yan, pagod na talaga ako, Day. Iba ka. Isa kang talentadong sinungaling na Pinoy. 2025. Tsaka may tanong ko, anong ginagawa nung taga-GMA? Head ba yun? Yung mga si Gozon? Anong ginagawa mo doon, Day? Teka lang, mag-research ako ng maayos sa balikan kita. Pero Auntie Claire, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon? Sino ngayon ang fake news? At saka wala siyang pahayag, sabi ni Aling Ledesma. Inaabangan namin yung pahayag mo patungkol dito kung paano mo ipagtatanggol yung mga sinabi mo 4 months ago na sinungaling si BP Sara. Paano ngayon ito? Sige nga, ipaliwanag nyo paano naging sinungaling si BP Sara. Sinabi lang ni BP Sara noon na merong something. Totoo nga. Ano nangyari? Aguy. Saklap Pagtanggol nyo na. Dahil ang ebidensya ay hindi na magsisinungaling. Lalong-lalo na, ang LA Police ang naglabas ng pahayag na yan. At ito meron ako ipapakita sa inyo mga kasama. Naghahanap na at humihingi na ng report, full report sa palasyo itong si Ate Amy. Gusto niyang malaman kung ano yung nangyari at sino-sino talaga ang mga involved dito. Nako, ano kaya ito? Pasok mo. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tancoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tancoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustan's executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Ano nangyari? Hinahamon ko rin po itong si Manang Amy. Manang Amy, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Eto na sabi rito, ni Atty. Roque, hinahamon niya. Sino? Eto nga. Patunayan daw sa mga DTS. July 30 na courtesy Harry Roque. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang
nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng inyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni Lipi Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. Tama. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Yun. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Yan mga kasama ha. Yan yung hamon ni Attorney Harry Roque patungkol dito kay Ate Aimee. Kasi gusto niya malaman kung talagang totoo yung suporta niya sa mga DDS. Asan na nga si Auntie Clara? Meron kaya siyang pahayag patungkol dito? Sigurado masusupalpal siya ng nakararami. 'Di ba? Hinahanap ka, magpaliwanag ka doon sa sinabi mo, hanggang ngayon. Baka mamaya, Aling Ledesma, huwag kang magmadali. Baka mamaya, andyan siya. Baka magsalita siya. At saka may balita. Ito pa lang si Defense. Hindi naman pa. Hap-hap pala ito. Oo, hap-hap. Oo, 2 passport. Hindi hap-hap na yung mga, 2 ang passport. Mahirap yan. Yun ang sabi ni Atty. Topacio. Mahirap yung mga ganyang bagay. Ilang taon mo nang ginawa yan? Ilang taon mo nang hap-hapin ang sambayan ng Pilipino? Meron kang citizenship sa Malta, meron kang citizenship sa Pilipino. Ano ba talaga, kuya? Ano ba, mamili ka, saan ang gusto mo? Para malaya ka na kung saan ka, sabi ni Aling Ledesma. Atty. Kaufman, nagsalita na mga kasama. Kakaibang usapin ito. Maganda sa maganda, eto na siya. Ang balita dito, sa ganang mamamayan, na talaga namang pagkakatiwalaan mo. Nakita mo ba yung pakiusap ni Nino? Ni Atty. Kaufman? Yung abogado ng Duterte? Oo. Kasi yan. Oo. Paano ba natin dapat dito matuwa si Yusek Claire Castro. Ganon. Di ba, mapapangiti na siya dito? Dapat ngumiti siya rito. Anong dahil bakit siya dapat? Siyempre, ito, international lawyer dyan. So, dapat malugod ko pong... I am pleased. Ayan. Pagka sinagot niya ito, dapat ganun, I am pleased. Sa puso ko pong pinasasalamatan si Atty. Kaufman. Ayan, na nakangiti. Yan. Sa pagpansin sa aking komento. Ayun. Pero bakit daw ba? Ano daw ba ang sinabi? Kasi nauna rito, di ba, ay may petition si Atty. Kaufman na humihingi na interim release sa dating Pangulong Duterte. Sa ICC. Naitanong, in fairness kay Atty. Claire Castro, tinanong din kasi ito sa press conference. Sa press conference, palagay ko, hindi naman niya ito sasabihin kung hindi naman tinatanong sa kanya, di ba? So, wala siyang dito. Ano ba, yun muna unahin natin. Ano bang sabi ni Yusek Castro tungkol dun sa petition na yun? Hindi ko na wala kasi rito yung paano siya tinanong Hindi ko kasi maalala kung ano ang itinanong sa kanya. Pero ganito po yung kanyang sagot. Pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. He has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ayun. So, ganda ng Pilipiniana ng Yusek. Nakita mo ba? Oo. Ganda. Ako natutuwa ako sa... Ganda yun. Laki yung burda. Oo. Galing. Hindi ko matandaan kung ano yung
kung bakit niya nabanggit ito. Ha? Kasi pilit kong inaalala kasi medyo matagal. Ilang araw na kasi lumipas, mga ilang 2 weeks na yata na nag-file si Attorney Kaufman ng interim release. Natanong kay Yuse Claire. Kaya, hindi ko alam kung ano yung nabanggit ni Kaufman na ito yung nire-reactionan niya. So pinapayuhan niya si Attorney Kaufman. Sabi niya, mag-concentrate ka na lang sa depensa Ayun. ng kliyente mo. Dahil yung kliyente mo ay umamin na pinagpapatay yung mga tao kaugnay ng war on drugs, diba? Ayun. Kasi yung kanyang kasama dun sa na I will not commit any more crimes. Ayun na nga, Kaya lang kasama yun sa kondisyon sa paghingi mo ng interim release, diba? Kaya nabasa naman, akala, inamin. Parang ano ata, reaction niya ata ito doon sa inihaing interim release, petition for interim release. Yun nga. Diba? Na tapos yung ang gusto ata, ay meron third country na pupukop sa dating Pangulo. Ayun. Pero meron pang sinabi si Attorney Kaufman na ito yung pinagmumulan nito. Hindi ko lang maalala. Yung pinagmumulan ng pahayag, reaction ni Yuse Claire. Kasi bakit mo? He has been allegedly been demanding from his client. Tapos meron siya, he should concentrate on his defense. Yan. Anong ginawa naman ni Attorney Kaufman? Nag-react naman siya. May reaction. Ayan. Kaya lang wala yata boses ito, Jen. Ayun. Ito yung babasahin natin. Sige. Ayan. I kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing. Liwat mo nga sa... Ako'y nagpapasalamat kay Attorney Claire Castro na hindi makialam sa aking trabaho kung ano ang aking ginagawa. Just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing. Ayun. Hanggat maaari, hindi ko na naman pinakikiraman ang kanyang, kung ano man, ang kanyang trabaho at kung ano ang kanyang ginagawa. Ito yung matindi dyan. Ano may trabaho na yun? Peddling the misinformation of her own administration. Masakit ka magsalita. Kaufman ng members na. Huwag kang tanong peddling the misinformation. Totoo naman mga kasama. Totoo naman sinasabi na ito ni Kaufman maraming mga balita na hindi umaangkop at hindi tumutugma doon sa gustong ipahayag. Meaning to say, salu-salungat ang paliwanag, maraming nakakaintindi, ito ay isang fake news. Naku. Yun ang sabi, di ba? Peddling the misinformation on her own administration. Di ba? Kaya mas maganda, magsalita ka ng matalinghaga, para doon sa matatalinong tao, kuha agad nila. Pero pag gumamit ka ng matalinghaga salita doon sa mga ob-ob, hindi nila makukuha. Diba? Tuloy. Updated din siguro si Attorney Kaufman. Hindi, wag mo na akong pakialaman kasi hindi naman kita pinakikialaman sa pagkakalat ng mga fake news. Ganon, diba? Sa administrasyong ito daw. Hindi naman. Ito naman si Attorney Kaufman. Masakit ka magsalita Ano naman yan? Kasi nga naitanong sa kanya. Ganun ba? Kaya naman, ito naman si Attorney, naitanong din sa kanya. Ayun. Hindi naman yan magbibigay ng pahayag kung walang nagtatanong, di ba? Tama. Oo. Kaya pag kayo mga kasama manunood, doon kayo sa tamang channel Si Kuya Goods. Hindi yan gagawa ng fake news, yan ay bumabase sa video. Nagre-relate tayo sa video at sa mga totoong impormasyon kagaya ni Saganang Mamamayan, SMNI, si Kuya Goods channel. Yan ang hanapin nyo. Talagang iba pag nagpaliwanag yan. Talagang informative. Hindi kagaya ng iba, nagbabuffering na, wala pang sustansya lahat ng mga sinasabi. Hindi pa kaya magsalita ng tuloy-tuloy kung ano yung mga bagay na gusto lang sabihin at ipaliwanag sa tao. Kagaya nito, si Delima, si Saba Queen, sa Supreme Court, nagmamarunong. Yan yung kagabi na i-vlog natin. Bakit mo kasi pinapakilaman ang desisyon o kagustuhan ng Supreme Court? Marunong ka pa sa Supreme Court Diba? Pwede ba magtigil ka na lang? Gawin mo ang trabaho mo as a representative, tumulong ka sa taong bayan, hindi mo kailangan batikusin ang Supreme Court. Kung ano yung trabaho nila, trabaho nila. Kung ano yung trabaho mo, doon ang gawin mo. Magtrabaho ka para sa taong bayan. Yun lang, sabi dito ni Aling Ledesma. Si Leila de Lima kasama ang iba pang nasa prosecution panel ay nangangamba sa maaring resulta ng pag-uusap ng mga justices sa Supreme Court ukol sa usapin ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang nahahalata na ng taong bayan na mahina talaga ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente dahil natataranta na sila. Ayon sa ulat,
pinuna ni Leila de Lima ang kamakailang hakbang ng Supreme Court sa pag-uutos sa House of Representatives na magsumite ng sinumpaang impormasyon at mga dokumento hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, na tinawag itong hallmark of judicial overreach. Sa isang panayam, nagpahayag ng pagkabahala si de Lima tungkol sa kautusan ng SC na nag-aatas sa parehong kapulungan ng Kongreso na ipaliwanag ang mga procedural steps na ginawa sa impeachment proceedings laban kay Duterte. I'm very concerned about that kasi kung makikita mo kung ano-ano yung mga hinihingi ng Supreme Court, with all due respect to the Supreme Court, para bang meron silang duda na hindi ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives, sabi ni de Lima. Inakusahan din niya ang mataas na hukuman na lumampas sa kanilang judicial na pagpapasya sa pamamagitan ng paglabag sa konstitusyonal na kapangyarihan ng kapulungan ng mga kinatawan upang magsagawa ng mga paglilitis sa impeachment. Parang ang impresyon ko, again with all due respect to the Supreme Court, ay nasobrahan naman yata. Pwedeng may mga mag-question nito, para bang it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Hindi kaya sumubra yung pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives, sabi ni de Lima. Naniniwala rin ang mambabatas na gagawing dahilan ni Senate President Cheese Escudero at iba pang kaalyado ng mga Duterte sa Senado ang utos ng SC para maantala pa ang pagsisimula ng impeachment trial. Tigil. Wala pa nga impeachment trial eh. Tsaka sabi ni Senator Marcoleta, wala nang trial na mangyayari. Kung meron man, hindi pa ngayon. Sabi rin ni Cheese Escudero, ni Mamang Quezon, from June 30 to July 28, walang mangyayaring ganyan. Hindi inaantala. Yun ay yung pinag-usapan. Kaya magtigil na kayo. Wag ho kayong magaling sa wag kayong nagmamagaling sa Supreme Court. Wag. Oo, kasi pinapangunahan nyo yung mga gagaling. Hindi nyo kaya to. Yung talino ng mga taga-Supreme Court na to, yung mga justice, chief justice. Alam nyo yun? Puro chief justice at justice to. Magagaling. Hindi nyo matutumbasan. Eto. Wow, meron tayong good news sa Dahig. Kaya lagi nating aantabayanan yung mga balita sa Dahig kasi dito tayo nakatutok kay Tatay Digong. Boss Alvin, pakibalitaan mo kami kung ano yung update ngayon dyan. Ako po ngayon ay nasa syudad na tinatawag Hilversum, kung saan po meron po akong appointment kasi dito. That's why. And also, I cannot skip this appointment. That being the reason for me na hindi makapunta po dyan sa ICC detention facility to be with our kababayans, no? So, nandito po ako ngayon and I thought while on my way to my appointment, I will show you around the city which used to be my home back then, no? Napakita ko po ito yung back camera para makita niyo pa. Ayan po. Papunta po ako ngayon doon sa appointment ko. And then I just wanted to really emphasize the current development po na nangyayari dito sa The Hague. Also what transpired with respect to kay Attorney Kaufman interview, which were also put out there, mga latest development. Papakita ko lang po yung center mismo and then I will put it back sa mukha ko to make it more, how do I say that? Make it more engaging. Kung gusto niyo pong tumingin kung sino pong naka-live doon sa ICC detention facility, nandoon po si Cyron at the Netherlands. I also think Harty is there, or MJ Palangka, or I'm not sure if Pinoy in Holland is there. So you can check these websites and then tingnan niyo po kung ano po yung o kung sino po yung naka-live doon, mga kababayan. So balik po natin sa aking mukhang napaka-taba. It was very shocking po kasi ngayon nakita ko po yung parang kaibigan ko ata. No, yeah, really. Well, let's just say acquaintance. Kasi kaibigan is quite different naman. No? I saw my acquaintance. I used to play volleyball with before here kasi nga naglalaro po ako ng volleyball dito. No? But I already stopped kasi nga I changed location more often. Kaya nga po I wasn't able to really go every time. Meron po silang tinatawag na practice or what. Ito, ganito po dito. Kaya magusto ko itong lugar na ito kasi meron kasi siyang parang terrace. Yun yung ngayon parang wala si
Sir Alvin sa facilities, sa detention facilities. Kaya nag-inform siya. Pero ang gusto nating maintindihan nyo yung itong continuation nito. Dahil yung kaso na to ay hindi ho dapat tinatago. Ito ay nilalahad, lalo na kung kayo ay nagsasabi ng totoo sa sambayan ng Pilipino o kayong mga stream. Huwag kayong mag-cover ups. Ang hirap sa inyo. Bulag pipibingi kayo pagdating dito sa kaso na to, sabi ni Aling Ledesma. Mas malayo sila sa pananagutan. Hindi lang tayo nagluluksa sa kamatayan. Nagluluksa kami sa pagkamatay ng pagiging patas. At hindi lang ito tungkol sa mga Marcos o sa mga Tantocos. Tungkol ito sa mapanganib na mensaheng ipinadala ng katahimikang ito na kung mayroon kang tamang mga kaibigan, tamang koneksyon, tamang titulo sa tabi ng iyong pangalan, maaari kang makatakas sa mga tanong, pagdinig, pagsisiyasat. Ngunit higit pa sa katahimikan ang nararapat sa pamilya ni Paulo Tantoco. Deserve nila ang Senate hearing. Ang sambayan ng Pilipino ay nararapat sa katotohanan. At ang unang ginang, wala siyang karapat-dapat na espesyal na pagtrato, hindi kapag namatay ang isang tao sa ilalim ng anino. Dahil kung ang ating mga pinuno ay hindi kayang harapin ang katotohanan, marahil ay hindi sila dapat nangunguna sa lahat. Kaya naman marami ang nanawagan ngayon na dapat kumilos na ang mga senador, at partikular na kinakalampag nila ay si Amy Marcos. At heto na nga nagsalita na si Amy Marcos ukol sa isyu at tila sinasabing dapat harapin ni Liza Marcos ang publiko at sagutin ang isyu. Ayon sa opisyal na pahayag ni Amy ay, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tontoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records such as the medical examiner's report, to dispel further speculation. In recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8th of March 2025 in Los Angeles was caused by coke effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was, apparently, part of the entourage of the First Lady Liza Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Dapat lang yan. Pag-usapan niya sa Senate gaya ng sinasabi rito. At iharap nyo yung si Pokwak. Ano yung kanyang involvement at yung resulta diyan sa Senate hearing. Be fair naman. Kasi pag ang mga Duterte, ginamit nila, di ba, umaatin. Kayo, ito may issue kayo, dapat umatin din kayo. Di ba? Totoo naman sinasabi rito eh. Huwag kayong magtago sa kahihiyan na dapat nyong iharap sa sambayanan. Tama si Aling Ledesma. At ito, merong good news ha. May bumira. Binira itong lalaki na taga Maynila kasi daw bira ng bira kay BP Sara, meron naman palang malaking baho sa Maynila. Pasok natin. Lagot ka ngayon. Ikaw pala yung masad contempt, ha? Natatawa ako. Ang tapang-tapang mo kay Vice President, ha? Yan. Ngayon. Suwal! Lagot ka! Sayang ang ngagba! Kasi ang kukulit nyo eh.
bira kayo ng bira sa mga Duterte, wala naman kayong ebidensya na ginawa nila. Ngayon, lumalabas na kayo pala may mga baho. Ngayon, meron din kayong atraso kay Yorme, binira nyo ng binirya. Pinagbintangan nyo na inubos daw yung, nag-iwan ng utang sa lungsod ng Maynila at nagpatayo ng mga, nagbenta raw di umano ng mga lupa. Yung pag binagbenta, ginamit ho sa maayos. Huwag kayong palabintang kasi ginamit yun noong pandemic time. Ngayon kayo eto. At saka may issue pa sa inyo, ha? Saan ka makakita? Pati parking pinag-interesan. Naku, sino nagsabi niyan? Si Yorme. Nabanggit yan doon sa speech ni Yorme. Kahit hanapin nyo doon. Kaya yari kayo kay Yorme. Lalong-lalo ka na. Wawa. Abangan mo ang pagbabalik. Ang gobyerno ng Maynila ay andyan na. Lahat ng mga pinagagawa nyo nung wala si Yorme, hahanapin lahat yan. Uungkatin lahat yan. Ibahin mo ang Batang Tondo. Batang Tondo yan. Diyan pinanganak, diyan lumaki. Kaya, ang tanong namin, kakayanin mo kaya ang Batang Tondo? Yorme, ikaw nang bahala. Balasay mo silang lahat. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan, paki-like and share ng video. Hanggang sa muli, bye-bye!